Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na mid-September bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So today, after watching this reading, solve na ang problema mo at makukuha mo na mina-manifest mo dahil hihimayin natin ang iyong buhay para malaman natin kung anong current situation mo, ano yung humaharang o nag-block sa iyong mga swerte, sa iyong manifestation, sa iyong problema para ma-solve, ano yung mga bagay na dapat mong gawin, at ano yung missing puzzle piece para totally, finally, ma-solve na yung problema at makuha mo na yung minamanifest mo, okay? So Aquarius, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Meron kang Seven of Swords. Ibig sabihin, you need to do things on your own. Bagong strategy, bagong paraan. So may paunang mensahe sa'yo ang yung spirit guides Aquarius. So ngayon daw, bagong paraan ha. Out with the old, in with the new ka na. Yung mga luma mong strategy, hindi daw gagana yan this time. Oo. Meron kang unang message from your spirit guides. Okay, kunin mo lang yung makaresonate ka Aquarius ha and leave the rest. Yung ibang impormasyon para po sa ibang Aquarius yan, kaya relax ka lang. Okay po? Use your intuition po ha para makuha niyo po yung akmang messages na bigay sa iyo ng yung spirit guides today. So Aquarius, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Aquarius. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong mid-September para ma-solve ang problema at makuha na ang mina-manifest? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Two of Pentacles. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa manifestations mo, you have the Wheel of Fortune. Interesting. Mamaya, pag-usapan natin to kung ano ibig sabihin yan. In the area of what's coming in the area of what you need to do pala, you have the Ten of Wands. Lovely. In the area of what you need to focus on, you have the Hanged Man. In the area of what's coming in, you have the Strength card. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Six of Pentacles. Wow, napakaganda. In the area of your fortune, you have the Ace of Swords. Wow, breakthrough is here. Wow, napakaganda. Malalagpasan mo na yung problema mo. Congrats po. In the area of your near future, you have the Temperance card. Lovely. Archangel Michael is here protecting you and guiding you. Whatever po kung anong gagawin mo, protektado ka. Okay? At ang missing puzzle piece mo ito, ano kaya yung kailangan mong gawin para masolusyonan na, para makuha yung minamanifest? Ito yan, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles is all about you thinking about yourself. Okay? Tungkol sa mga bagay na magpapaligaya sa'yo, sa mga bagay na pinupundar mo, sa mga bagay na binibigay mo para sa sarili mo because deserve mo yan. Halimbawa, you're a very workaholic person, you are the male soul provider, you are a breadwinner, ikaw yung kayod ng kayod, lahat binibigay mo. Panahon na para bigyan naman daw ang sarili. Your own happiness, your own financial freedom, your own financial independence. Kasi before, wala kang ipon para sa sarili mo, lahat binibigay mo. Ngayon, panahon na para magtabi ka para sa sarili mo o ipundar mo na yung dapat mong ipundar o magtayo ka ng sarili mong negosyo, something like that. Because nakita ko dito na kung bibigyan mo lang ang tsansa mo, ang sarili mo, na mag-grow, it will be fruitful para sa'yo. Tingnan mo naman yung kanya likuran. Tumutubo lahat ng ubas. Ibig sabihin, kayang-kaya mong patubuin kahit ano, basta dedicated ka at matalino kang harapin yan. Nakita ko talaga financial stability is coming for you. Ang kailangan lang talaga tapang mo to really work on it and get it at panindigan because this will give you a lifelong bountiful blessing na hindi ka naaasa pa sa ibang tao. Napakaganda for you. At the center, you have the Two of Pentacles. Two of Pentacles po ang makakahawa sa lahat ng aspeto ng buhay mo para sa linggong ito moving forward at the end of the month or hanggang at the end of the year. But first, aralin muna natin kung ano yung mga columns in your life. In the column of good things coming in para sa buhay mo, you have a Temperance card, you have the Strength card, and you have the Ace of Swords. Kitang-kita ko dito yung pinaghihirapan mo at yung mga bagay na tiniis mo at lahat ginawa mo, kinaya mo hanggang dulo, ang magdudulot sa iyo ng tagumpay. Kung ano man po yung kinakaharap mo ngayon na tinitiis mo, kahit di ka makakain, kahit di ka na makatulog, pero ginagawa mo, no, you continue showing up, continue working so hard, nagpasensya ka, tumibay ang loob mo dyan, kahit na minsan natatakot ka o nawawalan ka ng pag-asa, pero kinaya mo,
You will get out of this triumphantly. Napakaganda para sa'yo. Tagumpay, tagumpay, tagumpay. A breakthrough is waiting for you. Hindi yan dahil sa swerte ka lang, but because pinaghirapan mo yan. So, something your hard work this time will give you a good outcome. Congrats po. In the area of your current situation, you have the Ten of Wands, you have the Two of Pentacles, and you have the Wheel of Fortune. Nakita ko rito na parang sabi ng spirits mo, nawawalan ka na ng pag-asa about something kasi kayod ka nga ng kayod. Parang sabi mo, hanggang saan pa ba to? Hanggang kailan ko ba to dapat bitbitin? Hanggang kailan ko dapat hapang-hawakan yung mga obligasyon o mga bagay na sinasarili ko? Pero sabi ng spirits mo, your destiny is working something for you. Parang you are being heard, you are being seen sa mga bagay na ginagawa mo. Akala mo siguro parang God, parang nakalimutan mo na ako, God, parang may dinasal ako pero bakit wala pa ngayon? But nakita ko talaga dito na things are changing in your life with the Wheel of Fortune. May nagbabago sa buhay mo pero kailangan ng isang matinding decision in your part. You need to choose eh. Parang kailangan mo na daw balansehin ulit ang buhay mo at piliin yung mga bagay na hindi na mahalaga pero hanggang ngayon hinahawakan mo pa rin. At nai-realize mo yan this time na parang bumibigat na. Whether obligasyon para sa mga anak pero may trabaho naman na, may kanya-kanya ng buhay, malalaki na, baka time na to para mag-step back ka and let them live their life on their own. Halimbawa, ito naman yung tungkol sa mga trabaho, mga problema sa trabaho. Halimbawa, lahat ng trabaho sinasarili mo, ikaw ang pumapasan, baka time na to bring back the balance and give back. Ibigay mo na sa kanila yung mga trabaho nila at huwag mo silang gawing palaasa. Parang ganyan. It's time for you to really take away the pain and the burden in your back or on your back. Parang sabi dito, pwede mo nang pag-aanin ng buhay mo, bakit mo inaako yung problema ng iba. Kaya ngayon sabi ko nga sa'yo, time na for you. Para sa sarili mo, sariling ipon, sariling pera, sariling kinabukasan mo. Kasi lahat binigay mo sa iba. And for a very long time, kinaya mo yan. Nagpasensya ka, kumayod ka, you give it your all para sa mga bagay for other people. Panahon na para magbago yan at kunin mo naman yung para sa'yo para bumalik yung balanse ng buhay mo. Okay? In the area of what's fixing, nakatakip pa po yung ating a missing card. But to fix all of this, you have the Hanged Man here and the Six of Pentacles. Panahon na para huminto ka parandalian. Huminto hindi para para bumitaw. Huminto para tumingin, para tignan, para i-re-evaluate yung mga nangyayari. With the Six of Pentacles here, sinasabi na parang tignan mo muna kung yung inaasikaso mo ba bumabalik ba sa'yo. Yung pinanggalaanan mo ba ng pag-ibig, atensyon, pera, oras, pagmamahal ay meron bang saysay na bumabalik sa'yo? Kasi kung walang reciprocation, bakit mo sinasayang ang oras mo dyan? Halimbawa, bigay ka ng bigay ng pera sa kapatid mo, pero pinapatalo naman niya sa sugal o kaya hindi niya ginagamit para sa pinangako niyang negosyo na gusto niyang itayo. Parang ngayon, mag-iisip ka na, putulin ko na yung binibigay ko kasi inuuto na ako eh. O parang ginagawa lang akong gatasan pero siya wala siyang ginagawa para buhayin ang sarili niya. It's all about you kasi eh. Panahon na para ikaw naman. So, yung lahat ng binibigay mo, bumabalik ba? Halimbawa, binibigay mo si nanay, pero si nanay ina-appreciate niya yung binibigay mo, kahit bag yan, sapatos, inaalagaan niya, tapos yung perang binibigay mo, sabi mo, ibili mo yan ang gusto mo, nay. Pero siya hindi niya ginagastos, no? Iniipon niya, sabi niya, para sa future na lang anak, para sa import. Yan. My God, naiiyak ako. Parang ganyan. Nakikita ko kasi, nakikita ko sa vision ko, yung nanay na matanda, tapos sinasabi sa'yo na, hindi ko gagastosin, saka na lang kapag kailangan. Pero, ina-accept niya yung binibigay mo at nakikita niya, na-appreciate ka niya. Wow. So, kung may mga ganyan tao sa life mo na na-appreciate yung binibigay mo, sila yung mga taong patuloy mong bigyan, patuloy mong i-keep sa life mo kasi bumabalik eh. Bumabalik yung bagay na nilalaan mo eh. Pero, bayan, naiyak ako sa iyo, Aquarius. Pero may mga tao sa buhay mo o may mga pangarap ka na parang lahat binigay mo na, lahat nilaan mo pero walang nangyari. Para ito yung panahon na putulin na kasi hindi na valuable, hindi na healthy for you. Time na para sa iyo na ilaan sa mga bagay na valuable para sa iyo in the near future, okay? Napakamahalaga ng fixing dito. Kailangan mo lang tignan at ibalik yung balanse. Alin dyan ang importante at alin dyan ang hindi na. In your core energy, you have the Two of Pentacles. Convertin nyo po yung number 2 o kaya special date or kaya address mo. Kung special po sa yung number 2, ito po yung confirmation na this message is for you. Two of Pentacles, bring back the balance in your life.
Marami ka ng inaako na responsibilidad, marami ka ng pagkatiyaga sa isang bagay o pagtitiis sa isang bagay. Nalilito ka na rin kung alin ang mga dapat kong unahin, alin ang dapat kong i-prioritize. Ngayon parang gulong-gulo ka na, no? And then, parang gusto mong lumaban pero sabi mo alin ang tamang step, alin ang tamang gagawin. You want to change your life pero hindi mo alam kung saan magsisimula. At okay lang yan, yung kalituhan mo, okay lang yan. Don't force yourself. Don't force things to happen. Ang darating yan, the clarity for you will happen at the right time. Pero ngayon, ang importante, nagigising ka na. Napapansin mo na na parang, parang mali yan parang niloloko lang ako rito parang napapagod ako dito pero walang pinapatunguhan. So, importante nagigising ka na. At napapansin mo na, kaya kung magulo pa rin, gusto mo nang itama pero wala kang mahanap na solusyon, okay lang yan because the breakthrough is coming here with the Ace of Swords. May paparating sa yung clarity and peace of mind and pagkalinaw sa isip mo na, now alam ko na. Alam ko na kung ano yung dapat kong bitawan, alam ko rin dapat kong i-prioritize, alam ko rin dapat kong gawin. And that will give you parang another strength and another energy na, okay, ngayon, gets ko na. Kaya magkakaroon ka na ng maraming time for yourself. Kasi luluwag na sked mo Luluwag na yung mga hawak-hawak sa kamay mo At parang wala na ka ng guilt. Parang wala ka ng guilt sa puso mo na, ay baka pag hindi ko binigyan kawawa naman, sige na nga bigyan ko na. Ay pag hindi ko inasikaso baka sabihin niya makasarili ako. Sige kukunin ko na yung papeles, ako na mag-aasikaso. So before ganun ka. Pero ngayon hindi na. Okay na sa'yo, wala ka ng guilty feeling na trabaho mo yan, ikaw umasikaso niyan, hindi yan akin, hindi ko na kaya yan, punong-puno na sked ko. So, wala ka ng guilt. You're now putting the boundaries na against other people na for a very long time ay kinakayan-kayanan ka o ginagamit ka, ginagaslight ka o hinuhututan ka lang, no? It's now about you standing up for yourself and enjoying what you have, okay? Two of Pentacles here. Naray ko dito na don't overextend na kung Aquarius. Hindi pwedeng tanggap ka ng tanggap kahit hindi mo na kaya o puno na schedule mo o wala ka nang ibibigay pero inaako mo pa rin yung responsibilidad. Time na for you para pagaanin ang buhay, okay? Two of Pentacles, you have the Justice card. Yes, panahon na para kubrahin mo yung hustisya sa puso mo, sa buhay mo. Maraming beses ka nagpagod, yan tumapon si Queen of Pentacles. Panahon na para ikaw naman ang tumamasa ng magandang tagumpay dito. Mga bagay na gusto mong i-nurture, gusto mong alagaan, gusto mong payabungin, time na yun para unahin mo naman this time. Halimbawa, bigyan kita example. For the past 10 years, 15 years, OFW ka. Parang 18 years old ka pa lang, bumiyahe ka na kasi sabi mo, kailangan kong buhayin yung mga kapatid ko, yung mga magulang ko. Sige, abroad na ako, punta ako Abu Dhabi, halimbawa. And then, lumipas sa mga taon, yung mga kapatid mo na pag-college mo na, yung mga magulang mo, nabigyan mo na ng decenteng bahay kahit paano. And then, sabi mo, panahon na para sarili ko naman. Mag-love life na ako. 18 ka pa lang, nandiyan ka na sa abroad, pero ngayon wala ka pa ring love life. Wala ka pa ding napupundar para sa sarili mo. Wala ka pa rin nabibili para sa sarili mo. O yung ipon man lang, kakarampot para sa sarili. Panahon na para magbago yan. I-nurture mo na yung mga bagay na gusto mong i-nurture. Palaguin mo na yung gusto mong palaguin. Pera, pag-ibig, retirement mo, o kaya pansarili. Panahon na. And mahigising ka na dyan. Because nakita ko rito with the Justice card, ibibigay na sa'yo ng tadhana yung deserve mong makuha. Kasi for a very long time, you have given your all. For a very long time, you are selfless. You sacrifice a lot. At ito, bumabawi na sa'yo yung tadhana. At kakamal ka na ngayon ng magandang blessing dahil ngayon, binabalik mo na yung balanse ng buhay mo. Sabi mo, ako din, parang ganyan. Ako naman, buhay ko naman ang gusto kong payabungin. So, good for you. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa'yo? The Wheel of Fortune. Nakita ko rito na parang, nakikita mo na yung change. Nakikita mo na yung mga bagay na dapat baguhin, dapat tanggalin, dapat bitawan, dapat iwanan, dapat magbago. Pero parang you're resisting that change. Very, very profound, Aquarius. Nakikita mo na alam mo na parang dapat nang bitawan to, yung sustento ko sa kapatid ko, dapat ko nang bitawan o untian kasi nagtatrabaho naman na siya, may sarili na siyang pera, pero bakit para ako pa rin sumusuporta sa kanya? Mga ganyan example. O kaya, yung mga anak mo, parang kanya-kanya naman ang buhay, pero bakit parang ako pa rin ang gumagastos para sa kanila? Baka time na for them to stand up on their own 2 feet and live their own life and be responsible. Mga ganyan. Panahon na para buuin ko yung sa akin. Pero, andun ka pa rin doon sa moment na parang hindi ko kaya, parang hindi ko kayang kausapin, hindi ko kayang putulin, hindi ko kayang prangkahin sila, parang hindi ko kayang baguhin yung sistemang matagal na panahon kong nakasanayan. That is your problem, Aquarius. Actually, nasanay ka na sa ganyang sistema
Kaya parang itong pagbabago na long overdue na, hindi mo ma-execute. Because also, you have to admit this, na-enjoy mo na rin. Nakasanayan mo na. Parang naging komportable ka na na every sweldo, bibigay lahat, tapos ikaw kayod na naman. So parang for the past 10 years, gano'n na lagi ng sistema, gano'n umikot ang buhay mo. Kaya parang ang hirap bumitaw sa ganong cycle. And now, Wheel of Fortune is telling you, things need to change. Kailangan magbago yung sistemang nagpa-stuck sa'yo, especially here with a hangman. Na-stuck ka dyan. Pero at some point, minsan hindi mo napansin, hindi mo iniinda before kasi parang nakasanayan mo eh. You're living that life eh. Hindi ka mahisisi because alam ko workaholic ka at very very selfless ka. Lahat kaya mo ibigay bilang obligasyon sa kanila. Pero ngayon, siguro, ngayong linggong ito, ngayong buwan na to, meron kang epiphany of realization. Para, ay, tagal na no, tagal ko na, nung huli ako nakipag-date, tagal na nung huli ako lumabas para kumain, para bilhin yung sapatos na gusto ko, para magpa-parlor, meron sa inyo. Imbis na ibibili na lang damit, sabi mo, ay wag na lang, medyo mahal pala, bigay ko lang sa pamangkin ko, bigay ko lang sa anak ko, mapapakinabangan pa nila. So ngayon, kailangan may magbago. Yung kaligayahan mo, iisama mo sa equation, okay? Wheel of Fortune is being clarified by, you have the Eight of Pentacles. Yes, you've been working so hard, panahon na para mag-level up o magbago ang iyong posisyon sa ginagawa mo. Some of you, kung ikaw man ay naghahangad ng aumento sa sahod or promotion or leaving something behind, kasi sabi mo, balak ko nang pumunta sa Korea kasi nandoon mas maganda ang factories doon. O kaya balak ko nang lumipat sa kabilang lugar kasi mas maganda ang kita doon kasi same job, same routine, pero at least doon may incentive, meron akong leave pay or meron akong pwede ako mag-leave ng isang linggo, ganyan. May options ako doon, mas maganda doon, lipat na ako. So ngayon, nag-iisip ka na talaga ng pagbabago pagdating sa iyong karera, pagdating sa iyong pera. Ayaw mo nang kumayod, tapos same outcome lang din na nangyayari. So ngayon, meron kang ini-implement na pagbabago pagdating sa iyong career or negosyo. Para sa'yo, gusto mo na mag-expand, gusto mo na lumago, gusto mo na makaipon, o gusto mo na may pagbabago in your favor. Napakaganda for you. In the area of your what's blocking, shadow blossom, you need both sunlight and darkness to bloom fully. Resilience, nourishing. Yes. Ngayon para kang rose na ito na tumubo sa isang desyerto. No? Kahit gaano kahirap, kahit gaano kawala ng tubig, lalago ka. Kahit saan ka itanim, alam ko kakayanin mo. Kahit saan ka pumunta, alam ko makasurvive ka. Kasi alam ko isa kang survivor. And with that beauty, alam ko na kung ano itong bago mong i-implement sa buhay mo, kung ano yung mga bagong pagbabago na gusto mong gawin, alam ko magkatagumpay ka dyan. Another message, you have light, the darkness. Parehong dark, oh. Darkness, parehong may message. Darkness cannot dispel darkness. Only light can. Love, clarity, awareness. Yes, awareness, both cards are telling you, kailangan talaga magising ka na sa isang pagbabago na kailangan mo ng parang sabi mo, for a very long time, parang nagkasya lang ako dito For a very long time, parang puro pera lang gusto nila sa akin For a very long time, parang ito lang inikutan ko So you're now seeing the light at the end of a tunnel. Na kailangan na magbago, kailangan na umasenso, kailangan na umangat. Okay? In the area of what you need to do, you have the 10 of Wands here. 10 of Wands, kailangan mo nang bitawan yung mabibigat. Kailangan ng tapusin yung dapat tapusin. Kung habang buhay, kung matagal mong panahon niyang hawak-hawak, gusto mo pa bang dalhin yan for the next 10 years? For the next 20 years? Aakuin mo pa ba rin ba yan? O iisipin mo na yung magpapaligaya sa'yo? Panahon na para gumaan ang mga bagay-bagay. Bitawan na dapat bitawan. Kung meron ka mga obligasyon na hawak-hawak mo, panahon na para i-disseminate na yan sa mga karapat-dapat na tao na kaya nang hawakan yung mga responsibilidad niyan na inaako mo noon. Panahon na para ikaw naman at gumaan na mga hawak-hawak mo, okay? 10 of Wands is being clarified by, you have the Chariot card. Yes, abante, abante, abante. Sulong, sulong, sulong. Meron kang iniisip ngayon, nagbalak gawin. Meron kang either gusto mo magtayo ng negosyo, gusto mong subukan tong gantong paresan, o gusto mo magtayo ng sarili mong halimbawang boarding house. No? Meron kang mga plano pero nahihirapan ka ngayon kasi nga marami ka pang bitbitin. Sabi mo, parang, saka ko na asikasuhin yan, friend, kasi marami pa akong hawak. O marami ka pang inaasikaso, marami ka pang ginagawa. Kaya hindi mo mabibigyan ng chance yung mga bagay na magpapasulong sana sa'yo. Ready ka na Parang aligned ka na with the constellations above the canopy. Parang ready na yung kaluluwa mo, yung path mo para sa journey na ito. Pero hindi ka pa makaabante dahil sa bigat na ito.
So, meron ka na talagang dapat bitawan. Napaka-clear ng message para sa'yo. Kaya ka nahihirapan eh. Siguro iniisip mo, hirap na akong buhayin to mga anak ko, to mga apo ko. Eh kasi naman, bakit pati apo, ikaw pa gumagastos? Eh, may mga magulang yan. So, let them be independent and be responsible para sa mga anak nila. Ikaw lola ka o lolo ka eh. So, ang kailangan sa'yo, nurturing, loving, pero para ikaw pa kumayod, parang hindi mo na role yon. So, may mga paggaan ka dapat para yung mga gusto mong maganap sa buhay mo, maasikaso mo na. Okay? Another message you have, dalawa, open your heart to joy. Yes, panahon talaga para magsaya. Forget mo na ang problema, sabi nga sa kanta. At panahon na to give your life another chance around the sun. To really enjoy what you have, enjoy what you can get, at i-enjoy mo pa yung mga bagay na pwede mo pang kunin. Another message, staying focused, hold the course. Yes, ito yun, yung course mo. Meron kang bagong gagawin eh. Meron kang gustong buuin, meron kang gustong likahin sa buhay mo na for a very long time, inisan tabi mo o kinalimutan mo. Pero dahil nga mabigat pa ngayon, hindi ka makahanap ng tiyempo para simulan to. Kaya panahon na para i-evaluate mo with the Two of Pentacles here, timbangin na. Ano ba yung dapat ko nang bitawan at alin pa yung mahalaga? Para mabigyan mo na ng chance na alagaan tong bagong laban na gusto mong gawin o bagong journey mo sa buhay mo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Hanged Man here. You need to focus on a new perspective. Yun ang mahalaga dito. Bagong-bagong pananaw sa mga bagay-bagay. Halimbawa, ito yung problema, ito yung solusyon, hindi gumagana, sabi mo, ano ba yan? Pagod na pagod na ako, hindi pa rin siya applicable. Ito rin yung time na parang tignan mo naman sa ibang perspektibo. Baka mayroon pang plan B, plan C, plan D, or plan X na hindi mo pa natitignan. Time for you to really reevaluate or reconsider things in your life. Huwag ka makontento lang sa isang birada lang na parang ito yung plano ko, ito yung solusyon, pag hindi gumana, bahala na. Hindi pwede. You need to also think first. Baka pag bumalik ko ka rin tulad niya, pag ikaw ay tumiwarik ka rin tulad niya para makita mo, ay, madali lang pala. Ito lang pala yung solusyon, hindi ko nakita before. Magandang payo din sa'yo na ask other people. Baka may mga tao sa paligid mo na pwedeng tumulong sa'yo, magpalinaw sa'yo ng mga gagawin mo. Halimbawa, kinausap mo si kapatid, uy, ate, ito yung problema ko, ito yung solusyon ko. Sa tingin mo, anong pwede kong gawin? Tapos meron siyang sinabi na hindi mo naintindihan before, ngayon gets mo na parang, ay, buti sinabi mo yan, dati hindi ko yan gets, hindi ko yan naisip, buti sinabi mo, ngayon isasama ko yan sa plano ko. So, lilinaw sa'yo ang isip mo. Lalawak sa iyo yung pangunawa mo. Hindi ka tulad dati na parang nakatingin ka lang sa microscope at very limited lang yung viewpoint mo. Pero dahil huminto ka panandalian at nagtimbang-timbang ka with the Two of Pentacles here, tinanong mo sa iba't ibang tao kung anong pwede kong gawin tungkol sa kinakaharap ko ngayon, medyo may pagtimbang ka at naiisip mo, okay, ngayon alam ko na gagawin ko. So, lumiliwanag na yung isip mo. So, yan ang gawin mo this time in order for you to see kung ano yung mga solusyon sa problema at kung paano mo ma-manifest mo na yung problema, yung manifestation mo this time. The Hanged Man is being clarified by the Four of Wands. Yes. Ngayon sabi rito, with a milestone na gusto mong abutin, sa ma-view, either gusto mabili na yung bahay, mabenta na yung bahay, mapag-aral si bunso, mapagtapos siya ng college, mabayaran na yung utang para totally wala na kami babayaran na hulog-hulugan every month, no? Pero ka milestone na gustong tumbukin, gustong abutin. Pero you seem like litong-lito ka na kung paano makakaabot doon. Parang sabi mo, di ko kaya, di ko alam ano gagawin ko, nakakalito na, sakit-sakit sa ulo. Pero ngayon nakikita ko talaga na once na huminto ka parandalian, and think, with the help of other people na pinagkakatiwalaan mo, lalawak ang isip mo, at lilinaw na yung daan patungo sa milestone na gusto mong tumbukin. Okay? In the area of what's coming in, you have the Strength card. Tibay ng loob. Tibay ng loob, kumpiyansa sa sarili. Nakita ko rin to, gentleness, no? Para maging mabait ka lang sa sarili mo. Ito lang kaya ko today, okay lang. Bukas laban ulit ako, pero hindi ko bubugbugin ang sarili ko at pupuwersahin ko yung mga bagay-bagay na maganap porque gusto ko lang. Ngayon talaga sabi dito, tingnan mo siya, hinahawakan niya yung bunganga ng lion pero hindi siya kinakagat, hindi nagre-retaliate yung lion kasi gentle yung approach niya. Ganun ka rin. Gentle approach ka dapat sa iyong problema. Huwag mong kadibdibin, huwag mong kaiyakan, huwag mong isipin na parang magugunaw na ang mundo. May tamang paraan para solusyonan ng problema na hindi mo kailangan bugbugin ang sarili mo sa guilt, sa rejection, sa disappointment, no? Sa ma-view, parang kinakausap pa yung sarili na, ikaw kasi, Aquarius, tatanga-tanga ka. Ikaw kasi, dapat ko ito ginawa mo. Hindi sana, wala tayo sa ganitong sitwasyon.
Mali yun. Always talk yourself in the nice way. Kakampi mo dapat ang sarili mo. Ikaw dapat ang unang leader ng buhay mo. Ikaw dapat ang unang number one supporter ng sarili mo. Kaya kung marami ka ng pressure sa paligid, huwag mong bigyan ng pressure ang sarili mo. Go on in life lightly, relax. It will come to you at the right time. Okay? Ngayon, magpakatatag ka at tapangan mo ang sarili mo. Everything will be fine. Sabihin mo, yan ang problema? Kaya ko yan. Okay lang yan. Okay man problema. Parang ganyan. Always things and take things lightly para masolusyonan agad-agad at hindi ka masyadong ma-confused. Okay? Strength card, the world card. Yes. It's all about completion of something. Nakita ko dito, success, success, success. Dahil nagpakatatag ka, takpan ko lang si ate girl kasi parang FHM model siya dito. Sabi rito with the world card, makukompleto mo, matatapos mo yung pinaghihirapan mo dahil kinaya mo siya hanggang dulo. Hindi ka sumuko, hindi ka pinanghinaan ng loob, dinahan-dahan mo lang, hindi ka nag-rush, no? You take things one at a time, hindi lahat yan ginawa mo mag-isa, hindi lahat yan ginawa mo ng sabay-sabay, alam mo na importante na paunti-unti, okay lang, i-rebuild ko to, hindi ko kailangan magpa-give in sa pressure ng ibang tao, ma-complete mo yan, makuha mo yung tagumpay at saka success and accomplishment sa ginagawa mo. Kaya ngayon, tapangan mo pa ha at nagkaroon ka ng matatag na puso. Kung ito lang kaya kong gawin today, meron pang bukas. Huwag mong puwersahin ang lahat para may laban ka pa kada araw, okay? In the area for divine messages, you have the Six of Pentacles. Tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, panahon na para i-evaluate mo kung ano yung mga bagay na binibigay mo na bumabalik. Time na for reciprocation. Is it valuable enough? Worth it pa ba? Nabigay ko ng bigay ng pera dito, pero parang patalo lang naman, parang wala akong nakikita. Time na for you to stop that. Kung ito man, binibigay ko dito, love, effort, time, pero naramdaman ko rin pabalik yung love, effort, at time, then go push. Patuloy mong ibigay yan, patuloy mong pahalagahan yan. So, it's all about give and take. Ano yung mga bagay na give and take na binibigay mo na bumabalik din, and then doon mo putulin o doon mo i-keep yung mga bagay after that evaluation, okay? The Six of Pentacles is being clarified by the Devil card. Yes, panahon na para putulin talaga yung mga bagay na toxic na at hindi na mahalaga sa buhay mo. Maari din tong bisyo, nakita mo, teka, ang dami kong perang inuubos sa bisyo ko, kung ilaan ko na lang to para makaipon ako, edi sana by next year may bahay na kami. O kaya mabili ko ng kotse na gusto ko, o mabili ko ng laptop na gusto ng anak ko. No? May mga realization ka na gusto mo itama sa sarili mo. Yung binibigay mo ba na mali, halimbawa, sugal o maling pagtulog o maling routine sa bahay, maling lifestyle, panahon na para baguhin, para ma-mirror mo pabalik yung mga bagay na maganda. Kasi kung pangit yung binibigay mo, pangit din yung ginagawa mo sa sarili mo, pangit din darating, di ba? Sa panahon na para tignan ko ano yung mga kumakadena sa yung mali, para yun ang kailangan mo putulin at mapasok mo sa buhay mo yung mga ganda lamang, okay? Your divine messages, you have a spiritual hug. Yes, mahal na mahal ka ng yung spiritual guide. Kaya pasalamatan mo siya today because your spirit guide is hugging you and giving you protection, giving you care, giving you nurture energy. So congrats po. Lumalakas ang ulan sa labas. This is really a confirmation na may blessing kang paparating. Kaya yakapin natin ang ulan, blessing yan. Another message of you came to serve. Yes, nandito ka para pagsilbihan, hindi lang yung mga tao, kundi sarili mo, kundi yung higher self mo. Kaya gawin mo yung tama, gawin mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng happiness, contentment, and passion. Kung alam mo yung mga bagay na sinaserve mo ay hindi bumabalik sa iyo, bitawan na yan and look for something na talagang swak para sa iyo. In the area of fortune, you have the Ace of Swords. Ace of Swords, sinasabi to, yes, fortune time na to because a breakthrough is coming. Palakpakan. Kung ano man po yung pinaghihirapan mo ngayon, makakalagpas ka na dyan. Tinan mo siya, hawak-hawak yung espada na parang, yes, nagwagi ako. Yes, natapos ko yung gera. Yes, ako yung namayani. Yes, nakalagpas ako dito ng walang sugat. Nakaya ko hanggang dulo. Parang ganyan. So, congrats po. A breakthrough is coming. Malino na sa'yo yung daan forward. Malino na sa'yo yung mga bagay na pinagdaanan mo dati at masasabi mo sa sarili mo na, worth it lahat ng ito. Okay? Nakita ko rin dito na in the area of fortune, meron kang communication. Parang may tawag na darating or text or email confirming of something new or confirming of something new path or new beginning. So congrats po. Parang meron ka talagang pag-uusap, interview, parang ganyan, or narinig ko parang communication, makukuha mo na yung matamis na oo, parang ganyan. So congrats po. The Ace of Swords, you have the Four of Pentacles. Yes, financial stability is coming.
winning this time. A breakthrough na talagang solve na yung tungkol sa pera, tungkol sa bahay, tungkol sa iniingatan mo. Yung mga bagay na valuable sa life mo na hindi mo pwedeng bitaw-bitawan. Nakita ko yan. And ngayon, mapagkatagumpayan mo yan. Nakita ko rin dito with a sword, parang kayang-kaya mo nang putulin yung mga bagay na hindi importante na may-realize mo this time na bili ako ng milk tea every day. Nung kinompute mo every month na gastos mo pala 15K. Hala, laki-laki na ginagastos ko dyan. So, ngayon handa ka nang putulin yan sa buhay mo. Yung mga maling gastos, mga maling pinapahalagahan. At ngayon, yayakapin mo na ngayon sa buhay mo yung mga importante lang. Pamilya, trabaho, mga anak, kung ano yung valuable talagang long-lasting na mahalaga sa'yo, yun ang kakapitan mo. Good for you. In your fortune, you have dalawang cards, candle. You will be shown the way. Yes, malino na yung daan moving forward. Hindi ka na problema. You have family wishes come true. Wow! Congrats po. Meron kayong wish para sa pamilya na matutupad this time. Crown, honor, and respect will come to you. Yes, meron daw mga taong kikilalanin ka. Whether award or plaque or trophy na makukuha mo, or a certificate or reward or incentive. Congrats po. Another message, grapes. Yes, time to go out and have fun. Ito yun, may grapes ka rin dito. Sabi rito, lahat ng pinaghirapan mo, dapat sineselebrate mo yan. Dapat pinapakinabangan mo. Dapat pinupundar mo. Ngayon na ang panahon para magsaya. Forget mo na ang problema. Another message, you have door. Opportunities are waiting for you. Yes, may mga pintuan talaga magbubukas para sa iyo this time. Ikaw na lang ang kailangang kumatok at pumasok. Another message, mountain road. You're on the road to success. Yes! Confirmed. Nasa daan ka daw na tagumpay mo this time. In the area of your near future, you have the temperance card here. Temperance card, yung mga bagay na pinaghirapan mo, magkakaroon niya ng magandang outcome. Kaya ngayon, kung nag-iisip ka ng kaya ko pa ba, magagawa ko pa ba, yes, i-continue mo lang yan. Yung minanifest mo sa utak mo, lalabas yan sa bundok. Ibig sabihin, yung mga minanifest mo, magkakaroon ng katuparan. Kaya ngayon, alam ko, kayod ka ng kayod, hirap ka ng hirap, pero continue building that, it will give you a fruitful outcome. Sa iba sa inyo, sinasabihan ng spirit guides mo na paratilihin mo yung kapayapaan sa pamilya, sa trabaho, sa kamag-anak, sa relasyon. It's time to give peace and harmonious relationships. Walang puwang para sa mga away-away, sa sigalot, bad energy and bad luck yan. Kailangan laging masaya lang, walang away, walang gulo, walang sigalot. Kung kailangan mo nang wag mo na i-big deal para makapag-focus ka sa importante. Kasi kapag binibig deal mo pa yung sinabi ni ganto, yung issue ni ganto, yung drama ni ganyan, maridistract ka sa mga dapat mong pag-focusan. Kaya importante ngayon, Aquarius, focus on what you're creating at paratilihin mong tahimik ang buhay mo para hindi ka lalo makomplikado. Okay? Temperance card, nakita ko rin dito divine timing is at play. Nakita ko talaga na ibibigay na sa iyo ni God yung hiniling mo kasi you worked hard for that. So divine timing is here telling you na ramdam ko paparating na yung outcome na hinahangad mo. Yan. Magician card, yes. Doable, attainable, reachable. Manifestation is coming. Wow. Magician card is all about manifesting something na matagal mong kine-create. Sabi mo, God, ibigay mo na sa akin. Gustong-gusto ko na makuha yan. Boom. May create siya. It will come into your reality. Ready ka na to do this. Ready ka na to achieve this. At alam mo na kaya mo itong panghawakan at kaya mong dalhin to for a very long time. So, congrats po Kayang-kaya mo to. It's possible in your life. So, ngayon, i-manifest mo na yan. Ihiling mo na, continue working hard for this, patunayan mo kay universe na handang-handa kang kunin yung blessing nila, okay? And you deserve it. In the area of what's missing, ito yun, ano yung missing puzzle piece para yung problema mo masolve mo na at yung minamanifest mo makuha mo na? You have, Hierophant. Wow. Sabi dito, may blessing ka. May basbas ka from the God. Pero kailangan mo daw dalhin ang sarili mo sa church. I don't know why. Kung anong po relihiyon mo, Aquarius, parang ilapit mo daw yung spiritual power mo sa kanya. Manalig ka lang. Continue building that hope. Continue building that faith kasi ibibigay sa'yo. Nakita ko na pinapakinggan yung prayer. Kaya wag kang bibitaw dyan. Okay? Kung ano man yung hinihiling mo, it will be given to you. Some of you, kailangan daw makinig ka sa payo ng ibang tao. Makinig ka sa sinasabi nila. Parang ikaw kasi minsan sarado tenga mo, no? O masyado ka ma-pride. Aquarius, prangkahan na. Tayo lang naman to. Wala iba nakikinig sa atin. Tayo lang to. So, di kita judge Walang pang-judge dito, walang panghusga. Pero nakita ko yun na parang sometimes, listen naman to other people. Kasi meron silang sinasabi sa'yo na makatulong sa'yo.
Pwedeng guidance, payo, helping hand, or assistance from someone, pero parang nire-reject mo kasi sabi mo, kaya ko to mag-isa, kaya ko to, huwag niyo ako tulungan. Kasi parang feel mo mahina ka siguro, o parang feeling mo hindi umaabante, kaya parang kailangan nilang tumulong, no? Pero what if itong tulong na to, ang only way mo para makaalagwa ka na o para ma-solve na yung problema na yan? Nakita ko talaga dito na learn to accept help, accept assistance. Some of you in your life, parang meron ka mentor, teacher, supervisor, boss na magiging gabay mo o tulong sa'yo para gumaan yung mga bigat na pinapasan mo here with the Ten of Wands. Tayo mo talaga to be open. Maging open ka lang, pero at the end of the day, ikaw pa rin naman na mag-decide eh. Pero at least, bukas palad ka para mag-isip mo at makita mo kung ano pa yung iba pang option for you. Nakita ko rin dito na listen to the institution, listen to the sistema, go with the flow, and be a good follower. Yung nakita ko dito, be a good follower and everything will go on into places, okay? The Hierophant, i-clarify natin. Hierophant is being clarified by you have the Two of Swords. Two is here. Pinakita kanina we have the Two of Pentacles at your core. And now meron kang Two of Swords. Sagang 2-2 alignment. Dapat naka-aligned ka sa manifestation mo para makuha mo yan. Sabi ko nga sa inyo, meron dyan pangarap maging singer, gusto maging singer, nanaginip siya na gusto niya maging singer, pero hindi naman siya nag-audition, hindi naman siya nag-apply, hindi naman siya kumakanta online. So paano ka magiging singer? Paano ka ma-discover? So kailangan meron kang katapat na i-align mo para tumugma doon sa manifestation. It's all about alignment. With the Two of Swords here, wag mo daw i-guard ang sarili mo sa mga bagay na gusto mong gawin. Sometimes, you need to listen para maging bukas ang isip mo sa crossroads mo na nahihirapan kang gumalaw, nahihirapan ka mag-decide. Time na to para mag-consult. Kung ito man po ay legal battles, makipag-consult ka na sa abogado, kay mayor, sa barangay official, sa mga taong nakakaalam sa struggles mo this time. Kung ito man tungkol sa pag-ibig, baka time na para mag-consult sa magulang mo, sa kapatid mo, sa in-laws mo, sa mga kaibigan mo, sa mga taong magbibigay sa'yo ng payo. Kung ito man ay tungkol sa pangapangarap mo, time na to go closer to God and ask for their blessing, ask for His blessing, for His assistance. At ibibigay sa'yo yung kasagutan sa mga bagay na nahihirapan ka. Kaya kung medyo gulong-gulong isip mo sa mga desisyon, huwag ka mag-alala. Intuitive download will come this time at malalaman mo na yung next big step mo. Basta makinig ka lamang. Maging bukas lamang ang isip mo. Iba't ibang opinion, pakinggan mo lang. Sa hulit-huli, ikaw pa rin ang magde-decide kung anong gusto mo sa desisyon na ito. At least, tinimbang mo at malalaman mo yung next big step mo moving forward. Okay? So Aquarius, ito po ang inyong problem solve and manifestations confirmed. Palakpakan tayo. Because after this reading, masasolve na yan at makukuha mo na yung manifest mo. Manifestation dusts po for all of you. Confirmed na yan. So, thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James, so James Sarah PH. God bless everybody.